Testigo mula sa Philippine Statistics Authority, sunod o kabilang sa mga sunod na ihaharap ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Court nagkasundo na sa gagawing pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Ilang telecommunication company sa bansa, ibablock ang mga website na nagla-livestream ng shooting incident at iba pang mararahas na content. At habagat, patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Panibagong bagyo, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Napag-usapan na ng Senator Judges ang mosyon ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri na pagpalitin ang schedule ng impeachment trial at regular na sesyon ng Senado. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, may napagkasunduan na sila. Aniya, inaasahang sa darating na linggo ay ipatutupad na ito ng impeachment court. Matatanda ang nagmosyon si Senator Judge Zubiri na ilipat sa hapon ang trial upang mas magkaroon ng mahabang oras para sa ipepresentang ebidensya. May I make a suggestion that in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most. Kinumpirma ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon na isasalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaugnay ito ng Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Matatanda ang naglabas ng certification ng PSA kaugnay ng karamihan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte at ng Department of Education na walang civil registry records. Yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. Ayon kay VP Sara, marami sa ating mga kababayan sa Mindanao at iba pang parte ng bansa ang biktima ng terorismo na anya ay sumisira sa buhay ng mga susunod na henerasyon. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad. Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. Para sa Vice Presidente, ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga komunidad, ang pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima ay ang tunay na kahulugan ng pag-alala. Tapos ang ilang insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan kung saan pinakabago ang nangyaring pamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Ipinatutupad na ng ilang pribadong paaralan sa Davao at Sorsogon regions ang paggamit ng transparent o clear na mga bag sa mga estudyante. Layo nito na maiwasan na makapuslit ang mga nagdadala ng armas sa loob ng paaralan na maaaring magamit sa anumang uri ng karahasan. May ibang eskwelahan ang nagre-require na ng paggamit ng transparent bags habang nagsasagawa na rin ng survey ang ilan pang paaralan upang makuha ang konsensus ng mga mag-aaral kung pabor sila sa ganitong pulisiya. Na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Makulumlim na panahon din na may isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cagayan at Central Luzon, pati na ang Metro Manila. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Saudel na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling update ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 2,630 kilometers silangan ng Northern Luzon.
Ayon sa Pag-asa, inaasahang sa Lunes ay papasok ng PAR ang bagyo at papangalangan ng Bagyong Obet. Inaasahan din na palalakasin nito ang habagat, kaya naman asahang muli ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na linggo. Nagtungo si Zambales Governor Hermogenes Evdane Jr. sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino upang personal na makita ang kalagayan ng mga residente doon. Partikular ang mga bahay na nalubog sa tubig at lahar bunsod ng ilang linggong pag-ulan. Ilan sa natukoy na problema sa lugar sa ngayon ay ang problema sa access road at mga infrastruktura na lubhang naapektuhan ng kalamidad, lalo na ang kaligtasan ng mga komunidad. Kasama ni Governor Evdane, sina San Marcelino Mayor LB Soria at Vice Mayor Jimbo Gongora, maging ang ilang kinatawan ng Provincial at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kawani ng pulisya at iba pang opisyal. Isa sa bibigyan ng agarang solusyon ang pagkalubog ng barangay hall at multipurpose hall, maging ang Santa Fe National High School. Bunsod na rin ang pag-apaw ng ilog ng Santa Fe kung saan rumagasa naman ang lahar. Ayon sa gobernador, kailangan munang pag-aralang mabuti ang mga pagtatayo ng mga infrastruktura upang matiyak na ito ay ligtas at angkop sa kondisyon ng komunidad at di madaling masira ng mga kalamidad. People o NCIP sa may sitio sa Pangkawayan sa Barangay Arungaren sa Capas Tarlac kahapon August 21. Ayon sa NCIP, layo nito na makabuo ng tama at kumpletong tala ng mga miyembro ng Indigenous Cultural Communities o Indigenous People na sinasabing maaapektuhan ng Pax Silica Initiative Project. Bukod dito, paraan din ang naturang census at validation upang malaman ang aktwal nilang kalagayan, pangangailangan at mga usapin na dapat matugunan. Matapos ang isinagawang census, nakipagpulong naman ang NCIP sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA upang maipaabot ang concern ng Aita community sa lugar. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring magkaroon ng 2 hanggang 3 pisong dagdag sa kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng gasolina at kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng geopolitical tension at pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Hindi pa umano handa ang Iran na pumasok sa isang tamang kasunduan sa kabila ng inanunsyong mas mahigpit na economic sanction laban dito ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, naniniwala siyang bagamat nais na ng Iran na makipagkasundo o nananatiling hindi katanggap-tanggap para sa Washington ang mga kondisyon ng Tehran. Dahil dito, hihintayin na muna niya ng US ang magiging epekto ng parusa sa ekonomiya ng Iran na pinaniniwala ang mas matindi kaysa sa operasyong militar na isinagawa ng Amerika. Itinanggi naman ni Trump na limitado na ang military operations or options ng US laban sa Iran at iginiit na nananatili ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz at sa rehiyon sa paligid nito. They have no money, they have no Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah.